Ayan. Okay. Ever grateful for your love for me. Maraming bagay, baka hindi ko na masabi. Sabihin ko na ngayon. I'm forever grateful for you. For God for giving you to me. Giving us, our children, grandchildren. In our life, apart from His sovereign will, that even the death of our brother is under His control. Walang gagalaw na bagay na hindi kalooban ng Diyos. Marahil masakit sa atin, kamag-anak, ang pagkawalay ni Kuya, ni Brother Jun. The other side of the coin is we have comfort in Christ Jesus because His life is hid in God. Nasabi na Apostle Paul, for to me to live is for Christ and to die is profit. To die is gain. Philippians 1:21. How could that be? Hindi naman negosyo para tayo magkaroon ng tubo. But then, Paul said, for to me to live is for Christ and to die is gain. So God assured us eternal life. Life after this life. We have now, what we have now is natural, earthly, temporal life. But what we have in Christ Jesus is that life everlasting. It is a life that is beyond this life. Ang sabi ni Jesus in John 10:28, I will give them eternal life. And they shall never perish where? In hell. Sabi niya, and neither shall any man pluck them out from my hand. So tayo pala ay nasa kamay ng Panginoon. For in Him we live, for in Him we move, and in Him we belong. We have, meron tayong pagkatao sa Kanya. Kaya ang Panginoon, ang buhay na kapatid na ito ay nasa kamay ng Diyos, Ama at Anak, selyado ng Banal na Espiritu. The second place is the word of command. Anong sabi ni Jesus? Number 1, ay huwag magulumihanan ang inyong puso. That's the word of comfort. Pangalawa po, ay word of command.
Ang sabi niya, magsisampalataya kayo sa Diyos. See? Kailangan natin ang manalig sa Diyos sa may kapal, na lumikha ng langit at lupa kasama ang mga nandoon, including tayo lahat nakikita hindi. Believe in God, sabi ni Jesus, and believe also in me. Remember that the first article of our creed, Apostles' Creed, recite, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born by Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried, descended into hell. On the third day, He rose again. You see that? The resurrection of Jesus Christ gives us that assurance, for whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. I will give them everlasting life. They will never perish, and nobody will pluck them out from my hand and my Father's hand. Double security po yun. I've been an insurance underwriter. Yung travelers po, noon, kung alam niyo yung travelers life assurance pa. Pero wala na yata. Punta ako sa mga kabayan. Tanungin ko yung tao, kung siya ay, si Mrs. ay nadadalang tao, may buhay na doon. Pag silang ng bata, nagbibiyahe na. Travelers na. Yeah. Nagbibiyahe tayo. Bumibiyahe tayo. Saan ba tayo patungo? Gusto ng Panginoon sa kanyang mga tupa makinig at sumunod. Kaya sabi dito, in my Father's house, there are many mansions. Wow! Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong halaman. See? Thou art my Lord and King.
he was my English teacher. Pag nakukumpos ako natin niya kinukulang dito kay Boso, si Boko. He was my encyclopedia and he was my Bible teacher. And isa na hindi nyo alam, siguro one in 100, isang karakter na meron siya. Equalizer, equalizer. Longest hour, I thought the longest hour would be, hindi gusto mo ba this time for good? Tingin sa akin, mas magkailay. Kipit yung balikan. Sige dati, huwag ka na mag-react. Alam ko yung sabihin. Gusto mo ko yung akin. I will do that. Then, gabi na po, wala matulog sa ospital. Kasi, mamamatay na siya, yung panganay namin. A loving father, rather a loving husband, my wife, father. Like my father, I will be a loving brother. My father is God. He is my parent. But I have the second parent. Mga kapatid ko na brother. I love you all. Thank you for being here. So, next Susie. Ate Susie. Good evening po sa inyo lahat. Seminarista siya sa Guadalupe. Kasi, sino ba namang matalino na mega mo siya? So, yun. So, matalinong bobo, pero bakit matalinong bobo? Weak siya, man siya, tao siya. Napaka-weak, napakatalino ni Daddy. Kasi po yung faith namin sa God. Ngayon, Daddy. So, thank you, Daddy. Nandiyan ka pala. Ako po yung kanilang bunso, JB. So, inaasar na latak pala. Bakit latak? Sige nga. Bakit latak? After 11 years. After 11 years kasi, sumulpot ako. Tapos may sakit na si Parang Daddy. ako ng nanay. So, ito po, sa mga panahon na nakasama ko si Daddy, siguro parang ako yung mas naging naalagaan niya. Kasi nandun si Daddy, nandun na sa bahay. Si Mami nakatahinga lang. And hindi ko lang sabihin. Tumigil short na lang po. Ayoko na rin kasi magkwento dahil magulo yung utak mo na. Sa mga huling linggo ni Daddy na nakakapunta pa ako, nakakamisita ko sa alis. Lagi ko nararamdaman na parang ito na siguro yung alas 12, si Daddy, nagpaalam. Pinuhanin na yung kamay ng Panginoon, sumama na siya, umuwi na siya. Malungkot, mamingis namin siya, pero alam namin na at peace na siya. And lagi nilang kasama. At ayun ang kanyang pangarap. Sundan sa Diyos. Ang naging message ko naman sa kanya before is, don't worry, ma'am. Don't worry sa aming magkakapatid. Lahat ng itinulong, i-cherish na. Kaya si Mami, lagi namin siyang bibigyan ng kasayahan habang siya ay kasama natin. At ang huling message ko lang is, thank you, Daddy. Thank you na nakasama pa kita ng matagal. Nakasama kita simula nung balik ako na binubuhat-buhat mo ako parang si Yesh. Salamat. Mamimiss ka namin. Oo, mamimiss ka namin. Pero masaya kami na andun ka na. The eldest being the male. Sinusunod kasi ng tatay ko yung biblical pa na male structure. Well, siguro yun pa yun
all I can remember, talagang ganyan, simple, low profile, unearthly. Alam mo na dahil he just chose this kind of life, though kung for all you know, second in command nun kay Imelda Marcos yan. Yung pagkakabuo ng Ministry of Human Settlement. If he is a worldly man, ako yan. Dahil sino nagsusuhol sa kanya? Sila Ayala, Rostan. Dahil without this approval, yung mga ari-arian ng mga yan, hindi mapapasa kanila. Lalo yung mga bus lands na yan, bus trucks of land. Dadaan sa kanya. Ganon katindi yung pwede kuya, powers ito siya. Pero, hindi din chosen. Besides, nag-resign siya. Hindi niya daw kaya. But then, kahit na nag-resign siya, for another 2 years, tuloy pa rin siyang sinusweldoan ng gobyerno. Pinipilit bumalik. Pero ayaw niya talaga eh. Dahil, kaya yung tatay ko, tatay namin, second lieutenant lang yun. Pero kung tutusin, dapat general yun. Nagpa-revert lang to enlisted man. From officership to enlisted man. Dahil hindi niya rin kaya yung mga ganun. Siguro kay tatay namin nakuha yung ganun galit. Na ayaw yung... Hindi naman corruption, kundi ayaw yung masyadong may involvement sa any kind of politics. So, enough for that, yun si Kuya. And kung makikita nyo, payatin, nagtatate, pero sportsman yan. Kung makikita mo yung siguro sa yung wall ng Manila Bay sa Rizal Park, hanggang doon sa inaatrakaan ng barko. Nilalangoy niya in one lap. Kaya na, gano'n. Tapos, soccer player din yan, baseball player, sportsman yan eh. Pero payatin. Buto-buto ang tawag namin yun, si Buto. Swimming pala siya. Yun, yung mga naalala ko rin yung during the time na kami pa magkasama pa kami sa kwarto, kasi magkatabi kami sa kasama niya. Yun ang mga torture moments ko palagi. Torture. Bakit? Pagtagilid niyan, pak! Hindi mo pwedeng mag-ingayaw niya. Magagalit siya. Matagal din ako torture moment ko yun. Pero yung tuhod niya na buto-buto tatama sa hita. Yung mga naalala ko na kay Kuya. So, as time passes na nag-mature na kami, though siya ang Kuya, hindi naman yung yung tinatawag na literal na Kuya na lagi lang ginawa niya sa akin. Ganda. Simple advices lang. Pero hindi yung superior masyado na simple tama lang yan. Marami nga nagkakala doon sa libis noon. Kapatid niyo pala yan. Kasi hindi ka rin naglalabas yan. Ganun kasi hindi ang buhay niya. Kung hindi mo makikilala kami, hindi nyo rin siya makikilala. Nakapatid pala namin siya. All in all, yun lang. Yun ang makakasabi ko. Kuya ko, simple lang. Pero lang. Thank you. Thank you. Thank you po, Ang Galando. Maraming salamat po at sinamahan niyo po kami. Hindi po kami iniwan. Salamat po. So, nandito na po si SA.
2 to 3 sentences. Lolo. Ikaw umiyak? Ano ba? Ay, di umiyak na rin. Ano ba? Bilisin. Ano po? Siguro po, ano na lang. Sa ano, kapag may mga tanong po, ganun po, sa buhay or school, maasahan po si Lolo. Ganun po, ano, lagi niya pong masasagot kung ano man yung tanong ko, tapos tama po palagi yung sagot niya. At matalino po, mabait po. Tapos pag nag-joke, hindi ako natataka. Corny na. Pero ano, wild po si Lolo. Mamamiss ko po siya. Ngayon lang po. And second, MC BD Asis. 16 years old. Sabi ko lang po kay Lola ay masarap po siya kausap tungkol sa cycles, sa problema po sa buhay. Problema ka na lang. Sa tayo po siya. Wow. Mga po, kahit mga sabi ni Kuya, lahat po ng bibigyan ko sa kanya. Tama po, minsan po, napaperfect ko yung kumatest ko sa English dahil po sa kanya. So, mga miss po siya. Mahilig din po siya bigyan ng Bible verses. Salamat MC. Third, Eliza BD Asis. 15 years old. 33, 24, 33. Sabi ko lang po kay Lola is matalino po siya sa math. Kasi every time po na may assignment po ako sa math, sa kanya po kayo na po. Iiyak. Kapag wala po, Minis ko po siya, sobra. Siya sa mga payo. Thank you, Eliza. Fourth, si Emily BD Asis. 13 years old. Grade 8. Ang masasabi ko lang po kay Lola is, thank you po kasi tinutulungan niyo po ako sa mga assignment ko po nung pandemic. Tsaka po nung grade 7. Hanggang grade 8 po, tinutulungan niyo ako sa mga assignment ko. Pag nahihirapan po kami, ano po, pag kay mami po dapat magpapatulong. Sinasabi ni mami, pumunta po kay Lolo kasi mas alam po ni Lolo yung tapos po, sasabihin ni Lolo, sige, mabilis lang naman yan, di ba? Tapos, doon po, natatapos na po yun. Kaya po, mabilis po matapos na assignment ko kasi natutulungan niyo po ako, yun lang. Salamat, Emily. Fifth, Elena BD Asis. 12 years old, grade 6. Ang masasabi ko po kayo, salamat po sa pagtutulong. Si mami po kasi lagi po siyang busy, kaya po sa kanya po nakapagod si mami kasi. Pag boring po ako sa bahay, lagi po si Lolo pinakausap. Tapos pinupuntahan ko po lagi si Lolo para inuting siya. Hindi po sinabi sa akin kung gusto ko pa ba ng pagkain. Kasi po, sabi ko daw po, inaalabaran station, hindi ko iniwanan. Thank you, Elena. Number 5. Ay, sino ba? Dito na sa ano. Jay BD Asis. Anong ulit?
Anong edad mo naman? Ikaw na magsabi. Ay, na lang. Ikaw sabi. Ano edad mo? Ako po si Emily Villasis. I'm 11 years old, grade 5. Sabi ko po kay Lolo, salamat po dahil tinuturuan niyo po ako. Minsan po kapag hindi ko po alam yung mga pinapasalita. Tapos minsan rin po, kapag nangingi po kami ng pagkain kay Lolo, binibigyan po kami ng nanay. Kaya lang po, namiss po namin. TPM Day. Last po, 7, si LC, 8 years old, grade 3. Sabi ko lang po kay Lolo, hindi ko po siya narinig na nagmura. Tapos lagi ko po siya napapansin na hindi po siya tumatayo sa higaan niya. Lolo talaga eh. Biga ng biga eh. Pagsaway eh. Ayan, Lolo Chico, gusto niyo ba? Tara na. May ano? Meron pang daan dito. Diretso. Tapos mo sa Laguna. Sa Lucena. Hindi ba dire-diretso hanggang Quezon? Oo. Hanggang dagat po. Pag nagawa na yung daan doon, may daan na rito, papunta Aurora. Doon sa Baler. Jump shot.
Ang ito ngayon ay bago po natin tuluyan ay commit ang katawan ni Brother Cecilio sa ating Diyos na buhay. Hayaan po natin na patatagin tayo lalo ng mga pangako ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Sabi po sa Psalm 16, I have set the Lord always before me, because He is my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, in my glory rejoicing. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. And then Psalm 92, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit with old age. They shall be fat and flourishing.
Malalim yun eh. Yung maintain po. Kontakin ko na lang si Mom. Edit. Aalis ka rin. Yung burden sa akin. Buti yung nag-usap tayo na ganito. Hindi kasi yung bigla na lang. Di ba? O kaya yung parang hindi mo alam kung ano nasa isip natin. Open din si Kato. Mga anak mo. Ang mga sila na kayo, mga bata ka yan. Saka saan lang, saan mabilang. Ibig sabihin mo na yung gusto, parang iyan na. Saan ko sabihin? Ha? Hindi, ano yan. Isip-isip pa rin nila eh. Kung nangyayari na, halimbawa, mangyayari. Nasabi mo na. Naka-ready tayo. Bakit? Yung mga ganung bagay, pinag-usapan. Hindi naman ako Riley yan. Talagang involved ka rito, di ba?